Liza Cayetano in action with Boy Abunda. Ano yung ginagawa niya sa'yo? Pilit niya sinisira yung buhay ko. Saan nang galing yung kwento na yun? 3 linggo hindi ako kinikibo ng asawa ko dahil napaniwala siya doon sa kapatid ko na may lalaki nga ako. Sinungaling. Tigilan niya na po kami mag-asawa. 30 years na po kami nagsasama, ngayon pa ba masisira? Alam mo ang sabi niya sa anak ko? Palamunin ka, adik ka, magnanakaw ka. Nanay mo kung hindi mangungutang, hindi kayo kakain. Dumating pa sa point na binato niya pa ng bote yung anak ko. Nagpunta po ako sa DFA Cubao. Sinabi sa akin na naka-blacklist daw po ako dahil daw po dun sa ID na naipasa ko na fake. Napilitan po akong utang imbis na pambili na po ng gamot ng anak ko. Kasi yung anak ko po may sakit sa puso. Si Edna at si Ruby, magkapatid, may mga fundamental kasi na bagay na hindi sila nagkakaintindihan. Sabi ng isa, close sila ng mga bata sila. Sabi ng isa naman, hindi naman daw sila close nung sila ay lumalaki. The narratives, kung ano ang sabi ng isa, sinasalungat ng isa. My heart breaks for these OFWs na magkakanda utang-utang to just go abroad to work away from their family. Tapos maudlot dahil hindi pala kompleto papeles, either niloko sila or in this case, ang nasubmit pala niyang dokumento is fake. Tapos according to her, hindi niya alam. I'm so heartbroken for them, no? If it's true na hindi niya alam, then she still bears the burden, and I guess that's what we'll discuss with her and our millions of viewers na to a certain extent, ikaw pa rin ang responsible pagka nasubmit yan in your name. Ordinary people can do extraordinary things. Parati natin tinitingnan na kailangan isang Steve Jobs o isang Bill Gates o isang president ang kailangan gumawa ng isang papasalamatan o isang bilyonaryo o isang scientist na grabe yung inimbento, di ba? Pero just someone who's minding his own business, who cares about his community, may hilig siya magbasa, tingin niya tao hindi na nagbabasa, at nag-start mag-provide ng libro, nag-start magturo magbasa. So, very ordinary yung story niya. Pero grabe, 24 years na. Extraordinary yung impact. Pagkatapos po ng lahat ng ito, meron po tayong Alan Piapik, kung saan lahat ay una-muna mag-uwi ng mga regalo. Tapos may mga mananalo ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos. Masaya po ang magaganap mamaya sa Alan Piapik. Abangan niyo po yan. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Dito po sa Case to Face, ganito po ang nangyayari. Ang nagrereklamo at inirereklamo ay dito ko po kinakausap sa interrogation room. Samantala, pag kinakausap po ang nagrereklamo, naroon po sa viewing room ang nirereklamo. And then vice versa. Pag ang inirereklamo naman ay nandito sa interrogation room, ay naroon naman ang isa sa viewing room. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, nasa main studio ang ating audience. At si Kuya Alan at Ate Pia nagmamasid, nakikinig sa aming mga pag-uusap.
Edna, palagay mo ba itong problema ninyo ni Ruby, ang iyong kapatid, ito ba'y maaayos? Pwede naman po, kaso parang ayaw ko na po makipag-ayos kasi paulit-ulit na lang po yung ginagawa niya sa akin. Ano yung ginagawa niya sa'yo? Yung paninira po. Ano doon sa mga paninira ang talagang napikon ka? Yung masira po yung relasyon namin mag-asawa. Dahil ano yung chismis? Na may lalaki daw po ako. Paano ka nakakasiguro na siyang nagpakalat? Mismo po yung asawa ko ang nagsabi sa akin na siya yung nagsira. Pero alam mo rin na sinasabi ni Ruby na hindi niya pwedeng gawin ito dahil pamilya ka. Alam ko po na magagawa niya sa akin kasi siniraan na rin po niya ako eh. So meron kayong history na Opo. magkapatid. Opo. Sabi mo, nung kayo'y maliliit pa, close naman daw kayo'y okay. Sabi naman ni Ruby, hindi daw. Hindi raw kayo magkasundo. Ano ba ang totoo? Close po kami, Tito Boy. Bakit dinideny niya, Edna? Kasi ayaw niya na maging close kami. Namimiss ko nga po ngayon, yung magkainan kami sabay-sabay. Ngayon hindi na po nagagawa yon. Namimiss mo ang iyong kapatid. Opo. Bakit nagkaganon? Mahilig po kasi manira ng relasyon. Nung una niyang panira, nagsumbong siya sa mga magulang ko. Iniipuan daw siya ng asawa ko. Kasi siya po yung nung dalaga pa, nakatira na po yan sa amin. Ito ba'y napag-usapan yung mag-asawa? Anong sabi ng asawa mo? Sabi nga niya, paano kung mahipuan yung kapatid mo, ilingguhan na nga lang ako umuwi. Tapos kinalunisan ng madaling araw, aalis na naman ako. So saan ang pinanggagalingan ni Ruby? May sama ba ng loob? Pilit niya sinisira yung buhay ko. Ewan ko po sa kanya bakit ganun. Ang tulong ng magulang ko, buong-buo sa kanya. Kung tutusin nga po ako, dapat maiinggit eh. Ang sabi ko lang sa mama ko, okay lang po yan kasi kapatid ko. Nag-umpisa lamang ang problemang ito dahil ang anak ni Ruby, Opo. na si Ergino, ay nag-aayos ng alulod. Yung kapitbahay po kasi namin, nagpagawa po ng bahay. Tapos yung alulod po, umano po dun sa may dingding po namin, hindi naman po gaano ko talaga katibay yung bahay namin. Sabi ko, Gino, wag mo naman itapat dyan. Hindi mo ba nakikita ang impact ng tubig pag malakas ang ulan sa sa pader ko? Masisira. Pinagmumura po ako. Ang sabi naman ni Ruby, ikaw ang nagmura sa kanyang anak, binato mo pa raw ng bote ang kanyang anak. Napahiya po ako dahil sa harap ng maraming tao, minura ako ng anak niya. Pero po, kinabukasan ko po sinabi sa kapatid ko, sa mama niya, kaya ko binato yung anak mo dahil minura ko sa maraming tao. Totoo ho bang naglagay ka ng mga putik doon sa lugar na yun para hindi matuloy yung paggawa ng alulod ni Ergino? Opo. Kasi po, pag tinuloy niya po yung alulod na yun talagang i-impact po talaga dun sa pader ng bahay ko. Masisira. Wala naman po akong papagawa, Tito Boy. Wala kang karapatan. Kasi po, isang lang po lang din ako na bandera. Ano talaga ang gusto mong sabihin mula sa puso kay Ruby? Tigilan na po niya ako. Tigilan niya na po kami mag-asawa. 30 years na po kami nagsasama, ngayon pa ba masisira? Sa totoo lang, Tito Boy, nung nangyari yun, 3 linggo ako hindi ako kinikibo ng asawa ko dahil napaniwala siya doon sa kapatid ko na may lalaki nga ako. At nasaktan ka pa raw. Opo, nasaktan po ako. Kausapin mo si Ruby. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Magkaayos man tayo, pero hindi na ganun sa dati. Sa asawa mo, anong nais mong sabihin? Huwag na sana siyang maniwala sa sabi-sabi. Kasi ang tiwala at respeto ko bilang asawa nandyan parati. Alang-alang sa mga anak ko at saka mga apo ko. Kay Ergino na involved dito sa kasong ito. Tito Boy, ang gusto ko lang mangyari, marunong siyang rumispeto sa mga tito-tita niya. Kung magsusumbong ka sa iyong mga magulang ngayon sa nangyayaring ito, halimbawa lamang, paano mo sasabihin? Alam naman po ng magulang ko na nagkaano kami. Pero ang sabi ko nga sa magulang ko, ayoko na mag-away kami kasi may sakit yung mama ko. Ayoko na umatake yung kanyang high blood. Ang gusto kong mangyari, hanggat maaari, habang buhay pa yung mama ko, nakikita kami na magkasundo. Anong iyong dasal sa Diyos ngayon? Sana kami magkakapatid, magkakaayos na kami. Namimiss ko yung kami maliliit pa, kakainan, naglalambingan, nagbibigayan. Ngayon hindi na po nangyayari yun eh. Mula na nagkaasawa kami, sira-sira na yung relasyon namin magkakapatid. Sana, habang buhay pa yung magulang namin, kasi nag-iisa na nga lang mama ko, magkaayos kami magkakapatid. Edna, maraming salamat. Opo, salamat.
Ruby, tumaas ang iyong BP. How do you feel? Okay lang po. Habang nag-uusap kami ng iyong kapatid na si Edna, nakikinig ka, sabihin mo sa amin ang iyong reaksyon. Sama-sama na loob ko po sa kanya. Kasi yung chismis ng asawa niya, pinaniniwalaan niya. Bakit ko naman gagawin yun? Kapatid ko siya. Kasiraan niya, kasiraan ko din. Bakit sinasabi ng asawa niya na kinakalat ko yung chismis na may lalaki siya? Saan nang galing yung kwento na yun? At saan napulot ng asawa niya yun? Hindi na lang ako mimik, Tito Boy, kasi para sa katahimikan namin. Kung tutusin ako, dapat ang masama ang loob ko sa kanya, yung hinanakit ko sa kanya. Bago ako mag-asawa, ang ginawa niya sa akin, bukas ang kasal ko, ngayon pumunta siya, sinabinutan niya ako. Alam mo, sabi niya sa akin, mamatay ka na, pakasal-kasal ka pa, pukpuk ka naman. Hindi po ganyan niya. Tumagal, pinatawad ko siya. Umulit na naman, nagbubuntis ako. 8 months yung tiyan ko, naglalaba ako. Sinabunutan niya ako, hinablot yung ulo ko, pupukpukin niya ako. Pinatawad ko na naman siya. Mga anak niya, kumura-murahin ako. Ang mama mo, pukpuk yan. Walang hiya yan, palautang yan. Pasensya ulit. Ngayon, anak ko na ang sinasaktan nila. Ito, boy. Kung sa akin, napapatawad ko siya na paulit-ulit, ngayon anak ko na ang sinasaktan niya. Akala niya wala ako sa bahay nung mga panahon na yung inaaway niya yung anak ko, na hindi naman kasalanan ng anak ko na magpagpagawa yung kapitbahay namin ng alulod. Alam mo ang sabi niya sa anak ko? Palamunin ka, adik ka, magnanakaw ka. Nanay mo kung hindi mangungutang, hindi kayo kakain. Gaano kasakit yun, Tito Boy, ang ginagawa niya. Dumating pa sa point na binato niya pa ng bote yung anak ko. May binigay ba siya kahit 5? Pinagamot niya ba? Nung nag-aaral pa yung mga anak ko, ang ginawa niya doon sa kay Ergino, pinukpok ng anak niya yung ulo ng anak ko. Sabog to yun dito. Napagamot ba nila? Ngayon inulit na naman niya. Di bali ako saktan niya eh. Wag lang yung mga anak ko. Dahil mahal ko yung mga anak ko. Nagsasakripisyo kami, mag-asawa, mabuhay lang yung mga anak namin, mapalaki namin, tapos sila lang gaganon. Umpisan ko doon sa bago ka ikasal, bakit bigla ka na lamang niya sinabunutan? Buntis ka, bakit ka niya sinaktan? Ano ang dahilan? Parang nakikita ko sa kanya, Tito Boy, inggit eh. Inggit dahil? Ako ang alalay ng mga magulang ko, pag nagkakasakit yung mga magulang ko, yung treatment sa akin ng magulang ko, parang doon sila naiinggit eh. Tsaka, yung buhay niya kasi, mula nung mag-asawa siya, pinubugbog siya ng asawa niya, adik yung asawa niya, uwian siya, hindi. Intrigaan siya, hindi. Kaya yung hinanakit niya sa asawa niya, parang sa akin ang binubuntog niya. Kasi nakikita niya kasi yung asawa ko, tahimik, walang kibo palagi, kahit away-away niya ako, saktan man ako, walang kibo yung asawa ko, hindi nakikisawsaw. May nasabi siyang panghihipo? Ay, Tito Boy, hindi totoo yun. Kung ginawan man ako ng kwento ng asawa niya, dahil yung asawa niya nuknukan ng yabang, nuknukan ng sinungaling. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, Ruby, sinasabi niyang gusto niya magkasundo-sundo kayo habang buhay pa ang inyong nanay, namimiss daw niya yung mga lambingan, yung inyong mga pagsasama. Anong nais mong sabihin? Magbago siya. Kasi palagi na lang niya sinasaktan yung kalooban ko eh. Sabi ng mga anak ko, Mama, huwag mo na intindihin. Pag nalalasing daw si Ergino, sinasabi, sige lang, ingay tayo, walang bahala dyan. Kasi nga, kung respeto siya, nirespetuhin din siya ng mga bata. Kaso hindi eh. Paano siya gagalangin? Ang bunganga niya, bastos. Alam mo, sabi pa sa anak ko, adi ka, pahuhuli kita. Ang nanay mo, pukpok. Gaano kasakit sa isang anak, sabihan yung nanay na pukpok. At saan nanggagaling yung pukpok na yun? Kahit nanghihingi kami ng kanin sa kanila, pag wala kaming kanin, bakit kailangan ba isumbat yun? Pag wala nga rin silang kanin, sa amin din silang kumukuha. Naririnig ba siya sa amin? Ako, nagpapasensya lang sa kanya kasi ako nakakabata sa kanya. Ayaw kong mag-away-away kami dahil yung magulang namin may nararamdaman na rin. Gaano kasakit sa magulang na nakikita yung mga anak na nagkakagulo. Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanya?
Huwag niya paniwala yung asawa niya kasi asawa niya nagpapagulo sa relasyon namin magkakapatid. Katulad ng tanong ko kay Edna, anong dasal mo? Magkaroon kami ng kapayapaan ng pamilya namin. Kahit mahirap lang yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, mahalaga nagkakasundo at nagmamahalan yung magkapatid. Pero hindi ko nakikita sila na dapat silang mahalin eh. Sa kabila ng pagtulong, support ako sa mga anak niya. Pag wala siya, kasi nang ibang bansa yan siya dati. Ako nagsilbing magulang sa mga anak niya. Babastusin niya lang ako. Yun lang ay gaganti niya. Nagpapalason siya sa isip ng asawa niya. Ang asawa niya toxic na tao. Yung sama na loob niya sa akin, hindi ko malaman kung saan nanggagaling yun eh. Kasi ako, hindi naman ako ganun kasalbahing kapatid eh. Mamaya tayo'y harap kay Kuya Alan at Ate Pia. At dasal din namin sana na magkaroon ng kapayapaan ang iyong pamilya. Salamat. Narito pa rin po tayo sa Case to Face sa Italian Action. Narito po ang nagrereklamo si Edna. Samantala, ang inirereklamo ang kanyang kapatid na si Ruby. Ruby, Edna, Ate Pia, Kuya Alan. Alam namin pagka-away magkapatid talaga, away ng pamilya, napakabigat. Lahat yung away na yan, may ugat, may nangyari in the past na nagpapabigat, tapos nagpapatong-patong. Ang tingin nyo ba pareho kayo nagsisiraan o tingin mo isa lang nagsisiraan? Kanina na pakinggan ko, lahat ng sinasabi niya kasinungalingan eh. Bakit niya sinisira niya yung relasyon namin mag-asawa? Umpisa natin doon ha, kasi nga kung meron history, lumilitaw yon eh. Kasi ang sabi niya, may complaint ka nung nahinupuan ka daw nung asawa niya. Hindi naman po totoo yun. Nung dalaga po ako, nagtatrabaho po ako, kasambahay po ako sa Las Piñas eh. So wala ka rin sa bahay mo? Wala po. Hindi niya lang ho natatandaan yung sinasabi niya ng ganun. Kasi sa totoo lang, mismong magulang ko nakatira sa Tagaytay sila. Pumunta lang po ng San Mateo para lang po ako kumpuntahin yung asawa ko. Nahinipuan nga daw yung itong kapatid ko. Anong gusto niyong mangyari ngayon na nagkaharap-harap tayo? Na magbago po siya. Kasi po lagi niya na po kami sinasaktan eh. Dati ako po sinasaktan niya, ngayon anak ko na po sinasaktan niya. Ikaw, ano naman expectation mo? Siya po ang magbago. Huwag niyang konsentihin yung anak niya. Option ba sa inyo yung wag magpakialaman? Or kahit anong mangyari dahil magkapatid kayo, nagkakapakialaman kayo? Para sa akin po, parang ganyan lang po ang gusto kong mangyari. Wala nang pakialaman. Para po tahimik ang buhay. Don't get me wrong, ha? Ang utos ng Biblia, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo kapwa. Ang punto ko lang, minsan, para muli mong mahalin yung isang tao, kailangan mo ng distansya. Katulad kayo, magkabati man kayo ngayon, hindi ko sure kung yung mga anak nyo, ready na rin na magkabate. Pero good start yon. Kasi kung ano mas makita ng anak nyo sa inyo, yun din ang gagawin nila. Kasi po nung hindi pa po ako nakalipat ng bahay, gabi-gabi po nag-iingay yung anak niya. Nagagalit ka pagka ganun ginagawa na siya, parang kinakampihan pa yung anak. Pero yun din ang galit niya naman sa mga anak mo, na parang pagtingin niya walang respeto naman daw anak mo sa kanila, kinakampihan mo rin daw mga anak mo. Hindi ko po kinakampihan, Kuya Alan. Kasi alam kong mali yung ginagawa ng mga anak ko. Eh siya kahit mali na yung ginagawa ng anak niya, kinakampihan niya pa. Kung ito ay konsultasyon sa abogado at isa-isa kayong pumunta sa akin, ang sasabihin ko sa inyo, kahit magkapatid kayo, kung titignan mo, wala po dun sa listahan ng mga hindi kayo pwede magkasuhan, yung tinatawag na libel o slander or oral defamation. Meron po sa batas na pag nagsabi ka ng malisyoso, and yung malice is sometimes presumed, ha? But in your case, kung sasabihin mo, eto yung sinabi niya, 5 kaso yon. Eto sinabi niya, 7 kaso yon. Mahihilo din ang piskal sa inyo. Unang-una, isa sa depensa sa oral defamation, libel, slander, slinander din niya ako, kaya sinagot ko rin siya. So, ang mahirap, pag kayo mag-best friend, magkaibigan, mag-ama, mag-ina, maglola, magkapatid, minsan yung hugot mo, Kuya Boy, ng siraan, 10 taon na, napakarami na. If I were your personal lawyer, I would tell you, kung pipilitin nyo talaga, sasamahan kita sa piskal. Pero sasabihin ko sa inyo, alam mo, away magkapatid yan. So although may karapatan ka, walang mananalo dyan sa piskalyahan nyo.
Kasi siya, didemandahin ka rin ng oral defamation, etc. No? So, yun yung legal. So, meron bang kaso pagka yung kapatid, sinisiraan yung kapatid? Meron po. Pwedeng libel yan kung nakasulat, slander, oral defamation. Mahirap bang patunayan? Sa mga kaso katulad nito na marami nang nasabi at magkakapamilya at kung kanino sinabi, bawat isa niyan titignan yung circumstance. So, halimbawa, 3 lang tayo magkapatid. Tapos lumapit ako, Ruby, mukhang may ibang relasyon yung kapatid natin. Sino sa ating kakausap sa kanya? Pwede kong sabihin, moral obligation ko yon sa kapatid, hindi yon paninira. Pero let's say, nasa simbahan kami, 8 kami sa isang grupo. Sinabi ko dun sa aking grupo, uy, kailangan ko ipagdasal. Tapos sinabi pati pangalan, etong kapatid ko. Tapos hindi naman sure, pero sinabi, mukhang nanglalaki, 2 pa. Depensa mo yon na moral obligation mo dahil kapatid mo, dasal naman hiningi mo. Pero there's a very thin line na pinagdadasal mo at sinisiraan mo na eh. So that's the legal side of it. Ate, Sino po yung ate sa inyo? Kayo, no? Nung pinalaki ba kayo na may obligasyon ka bilang ate na alagaan ng mga mas bata mong kapatid? Opo. Naalagaan ko po yung mga kapatid kong nakabata. Oo. Masakit po sa akin na naging pasaway sila. Kasi, siyempre, bilang ate nila, ako ang binili na ng magulang na alagaan sila. So, katulad nito na ang pagkakaalam mo, siya mismo ang naninira sa'yo. Masakit sa'yo yan. Opo. Kasi 30 years na kami nagsasama ng asawa ko, ngayon lang masisira. Dumating po sa punto na nasaktan ako ng asawa ko dahil naniwala siya na may lalaki ako. Mismong kapatid ko pa yung sisira sa pagsasama namin. May iba ka bang napapagsabihan na ito ang problema mo, mabigat sa'yo ang mga nangyari? Wala po. Sinasarili ko na lang po. Kami na mismo yung napagsabihan mo. Sa Opo. amin ka lang nag-open up. Sino ba nagsabi sa'yo na siya ang naninira? Siya ang nagkalat nun? Mismo po ang asawa ko, tapos yung mga kumari namin. So, saan narinig ng asawa mo yon? Papasok po sa amin, mga kapitbahay po namin. Mga kapitbahay? Opo. Bakit mo naisip na siya ang nagsasabi nun? Nung pa naman, sinisiraan na niya talaga ako na ganito. Ang asawa mo, ganyan. nung nalaman ng asawa mo na may kumakalat na may lalaki ka, ang sinasabi ba niya, kapatid mo mismo nagsabi sa kanya? Or may narinig siya na narinig sa kapatid mo? Bukod po sa kapitbahay, mismo rin narinig sa bibig niya. O sige, balikan lang kita, no? Kung may natira mang konting respeto sa'yo, sa ate mo, kaya mo bang sabihin sa kanya, diretsuhan, na hindi mo magagawa yun? Hindi naman po talaga totoo yun, yung sinasabi ng asawa niya. May Diyos po na nakatingin sa atin sa araw-araw na ginagabayan tayo. Masama po magsinungaling. Ate, yun ang komplikasyon ng kasong to eh. Dahil yung asawa at anak involved. So halimbawa, pag naniwala ka sa kapatid mo na hindi siya, para bang sinungaling yung asawa mo. Turo nung dati naming pastor, sabi niya, alam niyo minsan, hindi lahat ng bagay kailangan niyo i-resolve. Minsan, kailangan, sorry, kalimutan na natin. Kaya niyo ba sabihin na mahal niyo yung isa't isa? Kaya niyo ba sabihin na sorry kayong nangyari to? Then, kaya niyo bang kalimutan? Kaya mo ba sabihin sa kanya na never mo rin naman gusto na masaktan siya? Mamatay man ako dito. Hindi nang galing sa akin mga ganyang usapin. Hindi ko talaga ginawa yan. Di ba napakalayo ko nung nakakaramuan, nasa Leyte ako? Nagtrabaho ako doon. Paano mga magkakaroon ng isyong ganyan? Narinig mo ang kapatid mo na sinasabi niyang, paano ko naman masasabi yan? Ang kasiraan mo ay kasiraan ko. May katiting ka bang paniniwala? Sa ngayon po, wala akong tiwala eh. Bakit? Kasi nung kasalukuyan nga yun nung nangyari na yun, gusto ko siyang harapin na kami lang dalawa. Pero hindi siya humaharap sa akin eh. Bakit ayaw mo humarap? Hindi ko nga po alam na may ganyang issue eh. Kasi po, kasalukuyan po akong sinama ng amo ko sa Leyte. Tapos, galit na pala siya sa akin. Okay. Ayoko kayo pilitin magkasundo. Nasa gitna kami lahat eh. Pero, kaya niyo ba mapatawad ang isa't isa? Diretsahang usapan ito. Ikaw, Edna. Bilang ate po, kasi matanda na rin yung mama namin. Kaya ko naman po. Kaya mo, Ruby. Hindi ko po pa masasabi eh. Bakit? Masakit pa po sa akin yung ginawa niya sa anak ko. Masyado po ako nasaktan. Kuya Boy, dahil sumagot siya ng ganon, meron lang akong ipapasok. Ikaw naman ang tatanungin ko. Nakasakit ka naman talaga sa anak niya. Alam ko, na-hurt ka, minura ka, pero at the end of the day, iba yung mura, iba yung sapak. Kaya mo bang sabihin sa kanya na
masakit din sa loob mo na naganon mo yung anak niya dahil anak niya din yun eh. Masakit din naman sa akin na nasaktan ko yung anak mo dahil pamangkin ko rin naman yun eh. Ang hindi ko lang kasi matanggap yung minura ko sa maraming tao. Alam kong masakit sa iyo yun. Sorry sa ginawa ko sa anak mo. Ako man ang nasa sitwasyon nyo, ang pag-asa nyo is to forgive and forget. Mahirap, pero it might be worth it. Dugtong na lang nung sinabi ni Alan, kung napakalalim pa nung sa inyo, isipin nyo kung kaya nyong itigil na doon. Let's not have that generational anger. Huwag nyo nang ipamana sa mga anak nyo. Choice nyo yan. Pwedeng hindi ma-solve, pero sana wag lumalim. Tapos, pareho nyong sabihin sa mga anak nyo na ang request ko lang sa inyo, respetuhin nyo yung tita nyo. Kung kaya nyong gawin yun, then at least, who knows, baka magbati pa kayo dahil sa mga anak nyo. Narinig ko rin sa inyo na kapatid ko yan, pamilya ko yun. Huling katanungan bago tayo magsara. Galit kayo sa isa't isa, meron kayong mga tampo, ang inyong mga anak ay involved, ang inyong asawa, pero mahal nyo ba ang isa't isa? Ruby, ikaw? Mahal ko naman po. Kapatid ko po siya eh. Balibalik tariman yung mundo. Magkapatid pa rin kami. Mahal mo ba ang iyong kapatid? Opo. Na-miss ko siya. Na-miss ko yung kainan namin, meriendahan namin sa labas ng bahay namin. Hindi na nagagawa ngayon kasi nga nagkasira na kami. What do you want to tell yung kapatid mo at anong gusto mo sabihin sa kapatid mo bago kayo magkahiwalay ngayon? Ikaw, Edna, bilang nakakatanda. Magkaayos na kaming dalawa. Alang-alang sa mga magulang namin. Naniniwala ka doon na gusto niya magkaayos? Gawin niyo muna po bago ako salita. Bago na siya. Okay. Huwag niyan sasaktan na yung mga mahal ko sa buhay. Just to close this, can we have a short prayer for the two of them? Maaari magregalo tayo ng dasal. Magdasal tayo sa Diyos Ama. Diyos Ama, Ikaw lang po nakakaalam kung ano talaga ang buong katotohanan. Ikaw lang nakakaalam ng intensyon. Ikaw lang nakakaintindi ng tunay na pagmamahal na walang kapalit. Hinihingi po namin na hindi lang po si Ruby at saka si Edna, kung hindi ang mga kapatid pa nilang iba. Hindi lang sila, pero lahat ng magkakapatid sa buong mundo. Hindi lang sa aming barangay, sa aming pamilya, sa aming bansa, na meron pong hindi pagkakaintindihan. Give us the spirit of understanding. Turuan niyo po kami ng pagmamahal ng isang anak sa ama at ng ama sa anak. Kung anong pagmamahal po nila sa kanilang anak, tingin ko po may ganun pagtingin sa bawat isa, pero nagiging very protective po sila doon sa kanilang sariling pamilya. Lord, buksan mo ang puso namin na hindi lang makita yung mali ng isa, makita yung mali namin. In that way, we can forgive and forget. Lord, kayo po, pinatawad nyo kami. Noong time na rumirebelde kami, binigay nyo po yung sarili nyong anak. Turuan nyo po kami ng paano magkaroon ng tiwala sa mga panahon na walang ebidensya na dapat kami magtiwala. Natural na natural sabihin sa amin, patunayan mo muna, ipakita mo munang sincere ka, magbago ka muna. But Lord, hindi yun ang hiningi nyo sa amin. Sabi nyo sa amin, live by faith, not by sight. Turuan nyo po kami, Lord, na pag nagsabi ang isang mahal namin sa buhay na, sorry, simulan natin ulit, ay kami magkaroon ng sapat na paniniwala na ito'y magaganap. Salamat po sa pagkakataon na to at tinataas po namin. Kasama po ang aming audience at mga nanonood. We're praying for their whole family at sa mga pamilyang Pilipino. In this mighty name. Ruby, salamat. Edna, salamat. Pilipinas at buong mundo, magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Bagamat hindi lahat ng pag-uusap ay nagtatapos sa kasunduan, ang pagsisimula ng dialogo ay isang hakbang tungo sa pagkakaunawaan. Nagpapasalamat ang Cayetano in Action with Boy Abunda kina Edna at Ruby sa kanilang pagiging bukas sa mga talakayan ngayong gabi. Hangad namin na sa panahong handa na silang dalawa, muli silang maging bukas para sa tuluyan nilang pagkakaayos. Teka nga, sandali nga lang. Guys, may tanong ako. Madali lang ba kumuha ng passport? Ay, friend, sasabihin ko na habang ngayon pa, di ba, may mga satellite offices na sa DFA. Magpapa-appointment
ka lang online, dali mo mga papeles mo, okay na. Hindi ganyan kadali ang proseso ng pagkuha ng passport. Bakit? Paano blacklisted ka sa DFA? Ay, oo nga. Sandali. Wow. Yan ba yung problema ni Michelle? Alam Di mo, ba yun? nabalitaan ko yan kay Michelle, ha? Hindi naman daw siya yung may kasalanan nun. Ganun ba? So, alam niyo kung bakit? Eh, sino naman? Eh, kasi naman, yung dati niya palang agency, yung gumawa ng fake IDs niya. Oo, di ba? Sandali lang, hindi ba natin sila pwedeng tulungan? Di ba si Kuya Alan, dating DFA secretary? Oh, for sure. Alam na yung mga DFA policies. Di ba, Tito Boy? O, yun, no? Yan nga ang dahilan kung bakit narito ang ating bisita. Dahil siya'y hihingi ng payong kapatid tungkol dito sa kanyang problema na may kinalaman sa passport. Narito po, palakpakan ho natin si Michelle. Hello po, Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy po. Nag-umpisa to nung nag-try po ako mag-apply ulit ng 2018 po. Kaya lang may nakilala po ako na tutulungan daw po ako sa pagkuha po ng mga papeles ko. Hindi ko pa alam na po binigay sa akin na UMID ID po, fake naman po pala. Nagpunta po ako sa DFA po para po saan i-renew po yung passport ko. Yung nga po, natuklasan ko na fake. Tapos sabi po sa akin, tawag po ako sa OCA, tapos po mag-email po ako tungkol po doon. Naghintay po ako ng ilang taon. Hanggang sa nung eto po, naisipan ko na po na mag-apply po ulit noong 2020. Nagpunta po ako sa DFA Cubao. Sinabi sa akin na naka-blacklist daw po ako dahil daw po dun sa ID na naipasa ko na fake. Nasabi mo ulit at renewal, so meaning may passport ka before. Yes po, galing po ako ng Bahrain before. Tapos po, nakauwi naman po ako galing Bahrain na gamit ko pa yung travel document. Kasi nga po, ayaw po ibigay ng amo ko yung passport ko po. Ayaw po niya akong paalisin sa bahay niya. Bali, tumakas na po ako sa amo ko, punta po ako na embahada para po makahingi po ng tulong. To be clear, nakauwi siya using a travel document. It's a special... Provided for by the DFA. Parang in lieu of a passport, para makauwi, it's like a one-time pass. So ngayon na gusto niyang bumalik, passport na talaga ulit yung kailangan niya. Hindi siya pwedeng mag-avail ulit nung ganon, di ba? Opo. Yun yun. I'll start with the principle, ha? Kung anong itatanim mo, yan ang iyong anihin. Why do I say that? Because in every generation, meron po talagang ina-applyan na may temptation tayong dayain. So, nung generation namin, ang pinepeke talaga yung age sa driver's license. Ngayon naman, nagkaroon ng time na maraming gustong mag-Japan. And nagkaroon ng time, binan yung certain age. Marami po, magulang pa ang nagsasabi sa anak na babae na dayain mo yung age para makuha. So, when we passed the new passport law, isa sa grounds to deny issuance of passport is kung may falsification or may fraud. So let's go to your case. Ha? Number one advice ng CIA with BA, always say no kung malalaman nyo na may magfa-falsify. Di ba kung sabihin nyo, alam mo, nagmamadali ka, age lang naman to or address lang naman to, baguhin na natin. You know, really stay away from anything that has false information. Minsan may criminal case pa yan. So in your case, malinaw naman ang paliwanag mo na yung agency ang nagbigay at hindi mo alam. That's why tinanong ko sa iyo kung ulit at renewal because kung first time mo mag-apply, baka mag-isip pa yung DFA, hindi. Baka talagang dinaya niya kasi mahirap kumuha ng passport. But Baka in your hindi siya case, to. Baka hindi siya to. baka Kasi hindi yung ka to. yung ID na ni-request sa'yo is proof of your identity. Yes, right. Kung sino so ka. since yun ang document na they discovered na fake, then I believe they have a question on who you are. Yes. Pero tama yung sinabi ni Alan, first time naman, hindi naman pala. So may babalikan naman pala sila. Sagutin ko diretso what she has to do. She has to go to the main office of DFA sa Asiana. Sa information office, sasabihin mo yung nangyari sa'yo. Then they'll refer you to a certain office, malamang yan dun sa fraud. Then may appointment yan at may konting babayarin na. And when you get there, handa ka na ng a valid government ID at saka yung PSA na birth certificate and an affidavit. Sometimes they don't ask for it, but I think in this case, affidavit explaining nga. In your case, not only seeing you, hearing you, but your history, mapapatunayan mo nga na, sir, hindi ko talaga gagawin yan. Kung sinabi sa akin, kunin mo tong ID, etc.,
Di ba? Actually, technically, it's not a blacklist. We're just using that, parang usapan sa ordinary usapan. Kasi what a blacklist means is that banned ka. So, ang nakalagay lang kasi sa batas ate, grounds for denial. Yeah. So, actually, it's a watch list kung saan pag bigla ka nag-apply, sandali lang, hindi ka basta't bibigyan. So, we will also assign someone to help you go through the process. Pero susundin natin yung process nung DFA. Kuya Boy, by the way, kasi yung time na nag-apply siya, yun yung time na may mahabang backlog. At yun yung time na yung mga agency ay meron pong allotment. Tinanggal po namin yon. Kasi nga, may agencies na humihingi ng 5,000 na kunang ka ng passport kahit hindi ka bumili ng ticket sa kanila. Tapos may umamin sa akin ng mga recruiters, nagbabayad sila until $1,000 per passport. Nung time na yon, lalo 2017, samantalang wala ka dapat ekstrang bayaran sa passport. So, dun po, kung may fixers pa rin ngayon, kung may backlog, etc., magsumbong po kayo kasi dapat yan po, kung ano lang yung fees na nakalagay, yun lang po dapat ang babayaran. Okay. Ate Pia, may nais kang idagdag? Ang idadagdag ko lang, ang powers ng DFA is to deny, to cancel, or to restrict the passport. Dagdag ko doon sa sinabi ni Alan, wala sa power ng DFA, wala sa batas yan, na sabihin nila na blacklisted ka. Kaya yung explanation ni Alan na pwedeng nasa watchlist ka dahil binabantayan ka. Mali yung pagbitaw ng salita na blacklist ka kasi you have a constitutional right to travel Pero sabi ng batas implementing that constitutional right is that kailangan kompleto ang requirements. So, pwedeng ma-deny, pwedeng ma-restrict, but there's no such thing as blacklist ka. May tanong lamang ako, Kuya Alan, Ate Pia. Yung kanyang ginamit na passport doon sa Bahrain na hindi ibinigay ng kanyang pinapasukan, walang record yan, ang DFA? Buti na banggit mo yan. So, ang nangyari kasi itong 2017-2018, nung i-implement na yung 10-year passport, accordingly, yung dating supplier, nabura daw na wala lahat ng information natin. That's why, if you applied na ng passport in 2017-2018, kinuha tapos 10 years na, next punta mo, hindi na dapat kunin yung biometrics. Pero yung time na sinabi niya, that was the time na nagpalit. So, kailangan kunin. In fact, ang pinupush namin, after this 10-year, hindi na personal appearance May technology na through the cellphone. Tama. Isasubmit mo through email, cellphone, basta't i-deliver sa bahay or pick up yung passport. No? Okay. But syempre yung una mo, they really have to make sure na ikaw yon. Let me emphasize that, no? Tingnan mo yung passport mo, nakalagay dyan, property of the Republic of the Philippines. So, hindi sa'yo yon sa Pilipinas. Bakit? Kasi pag nasa abroad ka, sagot ka ng Republika ng Pilipinas. At ang ebidensya niyan, yung passport. So, they have to make sure na Pilipino ka. That's why, yung passport, nandun ang pangalan mo to identify you, but it's actually, you're representing your country. Ngayon ko lang nalaman yan, Michelle. Kaya alam ko may gusto ka pang sabihin tungkol doon sa wala ka naman nagawa dahil sabi ni Miss Luz na taga-ahensya ay siya na lamang sa halagang 5,000 piso. Yung pala ay... Yung ID na po, yun po yung fake, yun po yung nakasira po sa ano. Yun yung sinasabi That's why nga namin binan yung allotments ng agencies, Kuya Boy. Kasi nga, naniningil ng 5,000, so nang mamadali. Kasi gusto lang makuha yung 5,000. Opo. Yung pera, sinabi ko na po sa kanya na wala po akong pera. Sabi niya, gumawa ka ng paraan, umutang kayo. Kaya napilitan po akong umutang, imbis na pambili na po ng gamot ng anak ko. Kasi yung anak ko po may sakit sa puso. Kaya napilitan ako mag-abroad sana. Kaya lang, yun po yung nangyari. At nagsara na rin ang ahensya. Michelle, hindi nagtatapos dito ang ating pag-uusap. Si Larry ng CIA ay kakausapin ka pagkatapos nitong ating payong kapatid para mabigyan ka ng detalye kung paano mabibigyan solusyon ang iyong problema. Why are you very emotional dahil sa anak mo? Kasi po, may butas po yung puso niya. Okay. Na kailangan pong pa-opera. Sana, sama mo lang po ng Diyos, medyo okay naman po yung anak ko na ngayon. Although may murmur pa rin po. Kasi ang iniisip ko, hindi magandang karanasan mo sa Bahrain. Opo. Pero ganun pa man, gusto mo pa rin mag-abroad Opo. dahil sa anak mo. Anak ko po.
Pero Kuya Boy, ngayon lang, no, naisip ko kasi pumunta siya dito para sa passport. Baka ang talagang dapat namin itulong sa iyo sa anak mo. So, mamaya, with Larry, no, malapit na malapit kay ate, hindi lang nagsasalita yan, yung mga batang may sakit. Diba? Especially nga yan sa puso, sa kidney, and kailangan nga ng operation eventually. No? Sige po, let's discuss that mamaya. But maybe, this passport mishap actually brought you to us para nga magtulungan tayo dyan. Salamat po. Maraming salamat, Michelle. Maraming salamat po, Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy. Thank you po. Meron po yung gantong pwede pong malapitan. Sa totoo lang po kasi ang dami ko na nalapitan, pero CIA lang po sumagot sa PM ko. Maraming salamat. Thank you. At katulad nga ng sabi ko kanina, hindi nagtatapos dito ang ating usapan. Dito sa CIA ay patuloy ang ating relasyon. Sabi ni Kuya Alan ay maaaring dinala ka rin dito for other reasons. Advokasya, misyon ng kanilang buhay. Si Ate Pia, lalo na pag may kinalaman sa kalusugan, tutulong ang CIA sa iyong anak at ang iyong passport ay iklaklaro ni Larry kung ano ang mga susunod na steps. Sa ating mga kababayan na may nais itanong tungkol sa mga problema nila na may kinalaman sa legal na usapin, katulad ni Michelle, kayo lamang ay sumulat po o mag-comment sa ating comment section sa ating social media platforms at malay ho natin tayo mabigyan ng pagkakataon na magkita ng personal at kayo'y maimbitahan namin dito sa CIA with BA. Sa ating magbabalik ay may pasasalamatan naman tayong isang kababayan na napakaganda po ang ginagawa para sa mga bata, para sa bayan, para sa ating lahat. Yan po ay makikilala natin sa pagbabalik po ng... Hinanda na ng mga abogado ng Cayetano team ang Affidavit of Explanation at sinamahan ng programa si Michelle sa Department of Foreign Affairs para malaman ang estado ng kanyang passport application. Ayon sa DFA, nasa watchlist si Michelle. Kinakailangan niyang isumite ang NBI clearance para matanggal siya sa watchlist ng DFA. Sa pinakahuling pakikipag-ugnayan ng Cayetano in Action team sa DFA, natanggal na si Michelle sa watchlist at for passporting na ang status ng kanyang DFA application. Sa health issue naman, ng 18 taong gulang na anak ni Michelle, ipinagpaliban niya ang magpatingin sa doktor sa mga rason na hindi na niya gusto pang sabihin. Anumang oras na magpasya ang anak ni Michelle na magpakonsulta sa isang espesyalista, ay malugod siyang sasamahan ng staff ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Pinakapaboritong libro ko po ay Anxious People ni Frederick Backman. Kasi ang comforting po ng storyline para sa akin at gusto ko kung paano nag-unfold yung story, kung paano binigyan ng highlight yung bawat character. My favorite book is called A Purpose-Driven Life, and it's written by Pastor Rick Warren because it reminds me constantly that we were created on this earth for a purpose, and we're not just supposed to live for ourselves, but we're also encouraged to live for others. So it's just a constant reminder every day of life. Keeps me going, reminds me why I should wake up in the morning, and pushes me to continue thriving in my mission every day and serving other people. Nung walang-wala ng laman ng bulsa ko para taguyod ko yung aking pamilya, doon nagsimula ang aklatan.
Nag-isip ako na bakit napakalupit ng pagsubok na wala lahat ang naipon ko. So, nagtanong ngayon ako kung paano na ang gagawin. Doon sa puntos na pagtatanong ko, kinabukasan, sinagot din yung katanungan ko. Balikan ko raw yung aklat, yung passion ko nung bata, maliit ako. So, wala naman akong puhunan para bumili ng mga lumang aklat. Nakita ko ngayon yung 50 piraso na katago. Yun ang inilagay ko sa harapan ng bahay. Nilagyan ko ng signages na makapag-iimbita ng kung sino man ang gustong magbasa, kumuha at iuwi. Libre. So, libre, walang bayad. Doon na ang naging kasaysayan ng aking misyon na pagbibigay ng aklat. Kung ilan ang gusto mong dalhin, yun ang binibigay ko. Kung kaya mong basahin at mapapabuti ang iyong kaalaman. So, bukas nga yan sa loob ng 24 na oras para kahit na anong panahon ka libre, makakatulong sa'yo sa pangangailangan mo na magkaroon ng kaalaman. Hindi naman lahat ng neighborhood ay mahilig magbasa. Kaya ang aking ginagawang solusyon dyan, nakita ko ang kaalaman ay napakahalaga sa pag-unlad. Hindi lang ng iyong komunidad, kundi pati ng iyong sarili. Hinahanap ko yung mga maliliit na bata sa sektor ng mga mahihirap para mabigyan, mabahagian ko ng mga aklat. Kasi mas kailangan nila to, mas nakikita ko na hindi nakakarating sa kanila to. Nagsimula ang programa ko na book walking. Matagal na rin. Ting ako ay lalabas dito sa aklatan at may pupuntahan, sasadyain. Kung kaya ko rin lang magbitbit ng aklat, magbibitbit ako. Para sa akin po, kaya mahalaga to, nakakatulong siya sa mga kabataan, sa mga estudyante na hindi pa nag-aaral or yung mga katulad ko na mahilig magbasa about sa mga libro. Naging malaking tulong po para sa akin si Kuya Nani at ang kanyang community library. Gawa ng yung mga anak ko po, dito po sila kumukuha ng libro. Pag may assignment po sila, si Kuya Nani po yung takbuhan ko. Mula panganay ko po hanggang bunso, si Kuya Nani po yung nagsusupport sa akin ng mga libro. Malaki ang naitulong sa akin ng community library dahil naitutulong niya sa mga batang nangangailangan magbasa, lalo na sa mga walang may bayad o maibili ng libro. Nagpapasalamat ako kay Kuya Nani dahil malaking tulong po siya. Higit sa lahat sa mga kabataan at natututo silang magbasa, magsulat. Nagpapasalamat ako kay Mang Nan. Kahit hindi nakakapasok sa eskwelahan, dito sa community library, natutulungan niya ang mga tao na gustong magbasa. Okay, let's go! Tulak-tulak! Tulak-tulak! Ngayong araw na to, tayo ay magbabasa. Mahusay na ako. Mahusay na ako. Kaway-kaway. English. Math, isa lang. English, isa lang. Sino ang gusto ng sport? Ako. Ano yan, Gabi? Maraming salamat po sa inyo. May nagpapaabot po ng pasasalamat. Pasasalamat. Meron daw tayong pasasalamat. Sali ka. Sige. Para sabay-sabay. Dear Mang Nani. Ako yun, ha? Balita namin, marami nang natulungan ng community library mo na sinimulan mo higit 2 dekada na ang nakalipas. Sa panahon ngayon, na binibihira lang ang mahilig magbasa, naglaan ka ng espasyo para bigyang halaga ang kaalaman at karunungan. Kaya kasama si Ate Pia, Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano Action with Boy Abonda. Tapos puso kaming nagpapasalamat sa iyo.
Dahil dito, marami ka naming imbitahin sa studio upang mapasalamatan ka namin ng personal. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Maraming salamat. Kasama po natin dito sa studio, Mang Nani. Maraming salamat and welcome to the program, Ate Pia, Kuya Alan. Kuya Alan, Ate Pia. Nani, welcome sa show. Alam mo, Kuya Boy, sa akin, hindi lang to salamat, ate. Wake up call din eh. Kasi alam naman natin na ang ating mga kababayan, maraming pangangailangan. Alam naman natin na ang kahirapan is everywhere. But ang gandang paalala nung sa'yo, Kuya Nani, na grabe ang oportunidad, grabe yung talento, pero meron ba silang gamit or instrumento para ma-grab yung opportunity na yon, di ba? So, tama nga pala. Pero Kuya Nani, may lesson kagad ako dyan, Kuya Boy, ate, di ba? Usually kasi pagka ipit na ipit ka pa at walang-wala ka na, anong hingin mo? Sana magka-resources, di ba? Pera man yan, or sana may anghel na tao na dadating sa iyo na tutulong. Pero si Kuya Nani, sabi niya, nung walang-wala na ako, nung 50 ko, ang hiningi ko para sa mission ko. So yun ang lesson ko for today. Na pag, Kuya Boy, pag kinukuyog ka na talaga, walang-wala ka, stress na stress ka, don't ask for something for yourself. Ang hingin mo sa Diyos, Diyos, ano po ang magagawa ko para sa iba? Sobra kayong inspirasyon, Mang Nani. Ang magulang naming tatlo, ang nanay naming tatlo, teacher. Lumaki ako na andyan ang daming libro. Pareho tayong pangarap na mas maraming bata ang magkaroon ng opportunity. We commit to you sa pag-iikot ko. Sasama ko ulit yan. Parang binuhay mo din yung dati ko pang ginagawa. Actually, sa trabaho ko yun din bilang Vice Chairman of Finance. We put funding talaga, Kuya Boy, dito sa mga libro, no? We have book nooks aside from yung sa DepEd. Pero tama kayo, kulang na kulang. And hindi naman kailangan napakalaking bagay, pwedeng sa tabi ng isang tindahan, sa tabi ng bahay nyo. So, umasa po kayo na we are your #1 fans and we will be supporting you all the way. Maraming salamat, Mang Nani. Mabuhay po kayo. Kanina rin po, maraming salamat po sa pagpapanayam na to. Ito po ay isang umpisa pa lang to. Hindi ko na kayang buhatin lahat yan, pero umpisa yan sa aming donation sa iyong mga kabataan. And let's explain why, ate. Ayaw ni Kuya Nani na pera ang donation sa kanya. Gusto niya yung mga pakikinabangan ng mga bata. Kaya diniretso na namin sa coloring books, petal, and I think gusto mong dagdagan. Umpisa pa lamang ito. Dadagdagan ko. Yes, natin lahat. Kasi po ang edukasyon, walang tag price. Yes. Hindi pwedeng bili ng edukasyon. Tama. Mang Nani, maraming salamat. Mabuhay ka. At bilang pagtatapos ko ito, and building on what you said, Kuya Alan, sabi nga nila, one of the most effective prayers ay pag nagdadasal ka para sa kapwa. Pangalawa, meron mong ifinocus na libro kanina na Purpose-Driven Life. Bawat isa sa atin ay may purpose. Bilang pagtatapos po, sabi ko nga kay Ate Pia, Kuya Alan, nung ako'y maliit pa, ako'y nag-aaral sa isang seminaryo, 4 na taon. Doon ho nag-umpisa ang aking relasyon, love affair with books. Dahil gusto ko makaikot ng mundo at sa pamamagitan, lalo na sa mga bata, sa pamamagitan po ng mga libro, marami ho akong nakilala ng mga tao, marami ho akong mga lugar na narating, at marami akong pangarap na nabuo. Yan po ang inyong ginagawa, Mang Nani. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. At huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with PA. Alan, Pia, pick tayo. Lahat ng ating members ng ating audience ay mag-uuwi ng regalo. At ang iba sa atin ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos! Okay, tayo. Maritim, tulong tayo. Last 4 standing ay maglalaro dito
In 3, 2, 1, go! Diyan kayo nilaro. First time to, First time na lahat boys. I noticed. First time. Kayong dalawa ay mag-aalan Pia pick. Kung sino ang manalo ay makakatunggali si Ate Pia Cayetano. Pag nanalo kayo mamaya, may 10,000 pesos. Pag hindi naman, magkakaroon ng pagkakataon makapagpaikot ng roleta. Ang hindi papalarin may consolation prize na 2,000 pesos. Klaro? In 3, 2, 1, go! Meron kang 2,000 pesos. Ayan. Salamat. Maraming. Bago sila, maglalaro ka muna. Katunggali mo si Ate Pia ngayon. Ready? 1, 2, 3, go! Nanalo ka ng 10,000 pesos! First of all, salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kuya Alan, Ate Pia. Salamat po. Salamat. Congratulations! Gastusin ng maayos. Swerte! Dito naman tayo. So, handa na ba kayo? Parang hindi kayo nagkakatingin. Parang sikreto yung gagawin. Di ba? Okay. In 3, 2, 1, go! May 2,000 pesos ka. Thank you, thank you. Hindi, hawak ka, hawak ka. Hawak ka, Alan. Ito, Kuya Alan. Ang lamig. Kung hindi ka pinala dito, Kuya Alan, 10,000 pesos, meron ka pa rin pagkakataon magpaikot ng roleta. Okay? In 3, 2, 1, go! Hindi tayo nagtatapos dyan. Para may chance ka pa 10,000 ha, pag umeksakto sa linya, ang dami niyan. At ang dami ng nanalo. Ha? Sige, 3, 2, 1, go! 5,000 pesos! Galing! Bunda, salamat po. Nanalo 5K! Maraming salamat. Ang saya. Congratulations our winners. At ngayon naman, katulad ng nasabi namin, hindi kayo uwi na walang regalo mula sa Cayetano in Action. Meron tayo mga peanut butter rolls mula sa 7. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Kuya Alan? I remember yung isang riddle, habang nababawasan, lalong lumalaki. Sabi niyo yung butas, di ba? Ganun pala yung mga problema sa relationship. Pagka hindi mo na ceasefire, lalong lumalalim ng lumalalim. So dadating yung isang araw na napakahirap ng isolve. So I still believe na malaki pa rin ang pag-asa ni Edna at ni Ruby. Pero lesson sa atin lahat, kung meron hindi pagkakaunawaan, try to resolve it right away. Kung hindi ma-resolve, huwag natin pilitin, pero wag nang lumalim pa. So I'm really hoping 2024 will be a time of healing for all Filipino families. Dagdag ko lang doon kasi we always encounter this. Ang laking role po ng mga kaibigan, kapitbahay lalo, ibang kamag-anak na huwag nyo nang dagdagan. Sabi nga ni Kuya Boy always, just one. The one thing you can do, huwag na mag-chismis. Kanina, Kuya Alan, natutunan ko doon sa problema po ni Michelle na pag ikay may hawak na passport, ang may-ari nun ay ang ating bayan. Na pag tayo pala ay nasa ibang bansa, ay we are representing our country. Na iba ang aking pananaw. Hindi ganun ang tingin ko nun. Ang tingin ko sa passport ID. Yeah. Kaya Kuya Boy, double-sided yun, di ba? So you're representing your country, so be on your best behavior. And when you're on your best behavior, ang mga taga-DFA, maasikaso na yung naapi. Kasi kung lahat tayo problema sa ibang bansa, tuliro din yung, yung gobyerno, humihina din yung passport natin. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa, lalo na sa ating mga kababayan na talagang pinipili samahan tayo tuwing alas 11 ng gabi ng linggo. As my father, the late Senator and Compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpapi, alamin ang batas.
kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. See you again next Sunday. Dito lamang